Pwede na po magsalita sa kabilang panig si Pastor Elmer Albuera. So magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid. Isang malaking karangalan sa panig namin ng RIAM. Acronym po yun. Na ang ibig sabihin ng RIAM ay Remnant Israel, Yahweh's Assembly in Yeshua Messiah. Ang pananampalataya po namin ay nagmula at nanggaling sa pananampalatayang Israel. Bagamat kami mga Pilipino ay pananampalatayang Hebro ang aming tinanggap. Gaya din sa Pilipinas, maraming mga Islam dito o mga Muslim. Pero hindi sila Arabiano, mga Pilipino ang kanilang citizenship. Pero ang pananampalatayang tinanggap naman nila ay Islam. Gaya ng Roman Catholic, hindi naman sila taga-Roma, pero mga Pilipino. Gaya po namin na umanib sa pananampalatayang Israel, ay naimbitahan at nagkaroon ng formal na usapan, ginawang opisyal, kung kaya nandito kami ngayon upang patunayan namin na ang pananampalataya ng Israel o ng Hebro, ang aral ng Diyos na buhay, mula noon, ngayon, hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ang aral ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung paanong ang Diyos nating si Yahweh ay tinagurian sang-ayon sa Grego na Alpha at Omega, na ang ibig sabihin Diyos na hindi nagbabago. Ang lahat na nandirito ngayon, ang minimithi ay ang kaligtasan. Alam nyo ho maging sa langit ay may isang aral din. May isang pananampalataya. At may isang awit at may isang tagapagligtas. Gaya ng ating awit, gaya na sinabi ni Apostol Matthew 6, 9 hanggang 10 na kung paano daw sa langit, gayon din sa lupa, kung paano sa lupa, gayon din sa langit. Ang aral kailangan the same. At ito ang patutunayan namin na malaking isang karangalan ito na matagal ko nang ipinanalangin. Ang aking pong nilagdaan ay patutunayan ko sa grupo ng RIAM na ang kautusan ng Diyos sa lumang tipan ay utos pa rin hanggang sa bagong tipan. Yan po ang aming pinirmahan. Liliwanagin natin, kautusan ng Diyos na ibinigay sa tao, ipinagkatiwala sa mga propeta. Mula noon, ngayon at ang darating, ang standard ng Diyos ay dapat niyong batas niya ay hindi magbabago. Mayroong ilan na para sabi natin parang na-remodel pero yung diwa at yung kanyang kahulugan ay naroon pa rin, hindi nagbabago. Titignan natin sa unang salaysay ng aklat sa lumang tipan hanggang bagong tipan po ang takbo natin. Dito sa Deuteronomy 12:32, ganito ang wika. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isagawa. Huwag mong dagdagan ni babawasan. Ano ang sabi ng ating isang propeta sa lumang tipan? Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Titignan natin hanggang bagong tipan to kung paano ba ito talaga tuloy-tuloy na hindi nagbabago at patuloy na yung aral ng Diyos ay pinagtitibay na hindi nagbabago. Pamantayan nung unang panahon hanggang ngayon, ganyan ang Diyos natin, hindi nagbabago. Maliban na lamang kung may mapatunayan ng ating kapatid mamaya na ang Diyos natin ay pabago-bago. Ang aral niya ay pabago-bago. Pero sa amin pong patutunayan, tuloy-tuloy ang aral ng Diyos. Basa, Josue 1:8. Anong sabi? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod. Ano raw? Huwag mahihiwalay.
Ang alin ang hindi dapat mahihiwalay? Ang aklat ng kautusan sa iyong bibig. Pagbubulay-bulayan mo araw at gabi. Ganyan katibay, kadiin, ang bilin, tagubilin ng ating Diyos na si Yahweh. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, hanggang ngayon at sa ating panahon na darating pagkawakasan, ay talagang, kung ikaw ay tao, dapat yung aklat ng kautusan ng Diyos ay hindi mahihiwalay sa inyong bibig. Kapag inihiwalay niyo yan, ay hindi kanya bayan at hindi kasakop. Ang inutusan, totoong ang Israel na pananampalataya o Hebro, sapagkat ang ibig sabihin ng Israel ay Isra means bayan, Elohim, bayan ng Diyos na si Elohim, na si Yahweh, bayan ni Yahweh. Ang inutusan, hindi pwede kung sino-sino uutusan, pinili lang, gaya ng ating mga propeta. Pinili na siyang pagkakatiwalaan ng Diyos ng kanyang batas o utos sa mga kanyang lingkod. At itong lingkod niyang pinagkatiwalaan, ipangangaral niya ito, ituturo niya sa lahat ng taong may buhay sa ibabaw ng balat ng lupa. Sunod na talata na ating babasahin, 89:34 ng mga awit. Ano ang sabi? Parating na tayo sa bagong tipan. 89:34, ganito ang wika. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Sinong may sabi? Una, mga propetang pinagbili ng Diyos. Ngayon sa 89:34 ng mga awit, abay ang Diyos ang nagsabi na. Anong tagubili ng Diyos? Kung totoong bayan ka ng Diyos, kung totoong anak ka ng Diyos, dapat pakikinggan mo ang salita at utos ng Diyos. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Isa-isa natin, dadahanin ko ha. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Babaguhin ba ng Diyos ang kanyang tipan? Babaguhin ba ng Diyos ang kanyang kautusan? Ang sabi ay, hindi ko sisirain. Sino ang pwedeng sisira? Mga taong tatalikod sa bili ng Diyos. Maraming lumabas sa bansang Ehipto ng mga Israelita. Maraming mga anak din ng Diyos na lumabas para maging malaya. Ngunit hindi lahat nakapasok. Dadalawang tribo ang nakapasok. Sino? Ang pangkat ni Caleb at ni Josue. Dahil naging matapat at masunurin. Gaya din sa ating ngayon dito sa Pilipinas. Oo. Alam nyo ba nung unang panahon, wala tayong pag-asa sa kaligtasan? Ngunit nang dahil sa dugo ni Kristo o ni Yeshua sa totoong pangalan niya, ang pagkapako o pagkabayubay niya sa krus ay upang matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay maging ama ng mga bansa. Maging anak tayo ni Abraham sa pananampalataya. Sa paano ito natupad na inihula sa lubang tipan? Sa pamamagitan ng dugo ni Yeshua. Kaya sa nakadipa, hintil man, Griego man, anuman ang iyong lahi, whosoever believe in Yeshua should not perish, but have an everlasting life. 1:12 silang Juan, ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay binibigyang karapatang maging anak. At kung anak, ay tagapagmana. Gusto niyo bang maging anak kayo? O kailangan kayo sumama? Umanib kayo sa bayan ng Diyos. Sino ang bayan ng Diyos? Ang Israel na pananampalataya. Nakarating po sa Pilipinas, bagamat maraming bansa ang nanabutahe sa pananampalatayang ito ng Israel, ay hindi ipinahintulot ng Diyos na hindi makarating dito sa bansang Pilipinas sapagkat nakita ng Diyos na maraming mabubuti rito. Maraming mga taong matuwid na ibig maligtas. Kaya nga po, nandito po kami, ibig po namin malaman ninyo kung ano yung katotohanan. Sunod. Tignan natin sa bagong tipan. Napakita namin sa inyo ng 3 talata sa lumang tipan. Propeta at ang Diyos ay nagpatibay sa kautusan. Tignan naman natin si Kristo sa ating pananahon ngayon. Ay baka naman pagdating ni Kristo ay huwag na ninyong susundin ang utos pagdating ni Kristo. Tingnan natin, Matthew 5:17 hanggang 19. Basahin natin ha.
Huwag ninyong isiping ako'y naparito. Sino yung pumunta rito? Si Kristo. Ano sabi ni Kristo? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Mag-isip ka pa lang na sirain ang kautusan. Sabi ng Biblia, huwag! Ang sabi ng Biblia, huwag kang kakain ng aking ipinagbabawal sa punong kahoy. Sumubok yung tao. Ano nangyari kay Adan at Eva sa simpleng pagkakasala? Nagkaroon ng kamatayan ang dating walang kamatayan sa simpleng pagsuway. Ano ang sabi ni Kristo na sinasabing, kay Kristong utos ito? Ano sabi ni Kristo? 5:17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Saan nyo makikita ang propeta? Sa lumang tipan. From Genesis to Malachi ay sulat ng mga propeta yan. Ni ang mga propeta, huwag nating isiping wala na yun. Tuloy ng basa. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Nawala na bang langit? Nawala na bang lupa? Hanggat may langit at may lupa, hindi mawawala ang kautusan. Pero sabi nga ng Biblia, maski mawalang langit, maski mawalan ng lupa, ni ang isang tuldok o kudlit ng kautusan ay hindi mawawala. 19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sino ang dakila sa kaharian ng langit? Ang magturo ng kautusan. Sino ang tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit? Ang susuway sa utos. Malinaw na ang kautusan ng Diyos mula noon, ngayon at ang darating, hindi nagbabago katulad ng salitang Alpha at Omega. Diyos noon, ngayon at ang darating, hindi nagbabago. Another? Ano ang hindi ba tayo lahat dito nangangailangan ng kaligtasan? Okay? Sa magandang balita, Mateo 19. Mateo 19. Nako. 19, Kapitulo 16 at 17. Anong sabi? Di ba lahat tayo rito na ngayon ay ibig maligtas? Tignan natin yung mayamang lalaki na lumapit kay Yahshua o kay Kristo. Ayun, nandun na pala. Hanggang 17 yan. Okay, nandun. Mabutit. Nasusubay mo yun. Salamat na marami. Hallelujah! May isa namang lalaking lumapit. Magandang balita. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong. Isang lalaking mayaman, lumapit. Kanino? Sa ating guro. Sinong guro? Si Yahshua. Anong sabi ng lalaki? Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Abay, hindi nalalay sa atin. Hindi ba tayo rin nandito para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito ngayon ang paksa namin ni Brother Eliseo Soriano. Tumupad o sumuway? Ang mayamang lalaki ito, sabi niya, Guro, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin sa bagong tipan itong ating binabasa? Ano ang mabuti kong gagawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Hindi ba kayo nandito? Kayong lahat, mga lalaki at babae, bata man o matanda, anong layunin? Upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ng lalaki ito ay tanong natin lahat. Ano ang sagot ni Yahshua? Tulitan natin basa. O ni Jesus, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? 17. Sumagot si Jesus o si Yahshua sa tunay na pangalan niya. Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay,
sundin mo ang mga utos. Aba, kung ibig nating magkamit ng buhay na walang hanggan, kayong lahat, tinatawagan ko. Ang sabi ng Biblia, kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, wika ni Jesus, wika ni Kristo, wika ni Yeshua Misaya, anak ni Yahweh El Shaddai. Anong sabi? Kung ibig ninyong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang utos. Iyan ang sabi ng Biblia. Ngayon, patutunan ni Brother Soriano yan. Kung ibig ninyong magkamit ang buhay na walang hanggan, pagdating sa pagtinig ni Soriano umaya, suwayin ninyo ang utos, papakinggan natin yan. Ang sabi sa luma't bagong tipan, kung ibig ninyong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin ninyo ang aking mga utos. Hallelujah! Okay, another text. Bilang patunay, diretso natin sa unang Juan. Para kasi medyo tagil ng oras ko. Unang Juan 2, ang talatay 3. Pakibis-bis lang. Para makita ng ating mga kapatid. Mga kaibigan. Unang Juan 2:3. Tignan natin kung tungkol sa katotohanan ng pag-uusapan. Okay, basa. 2:3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala. Kilala niyo ba ang inyong Diyos? Ano ang sabi ng Biblia? At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kung ibig mong makilala ang Diyos, ang sabi ng Biblia, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Walang sinabi ng Biblia, labagin mo ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, from Old and New Testament, ingatan sa Kawikaan 7:1, impukin, iukit sa inyong mga puso ang kanyang mga utos sapagkat ito'y inyong buhay. Maliwanag ho. Hindi sinabi ito na huwag niyong iimpukin sa bagong tipan kung nakikilala niyo, sabi sa 3. At bago tayo magtapos, malapit na. Dahil magkukrus-examine. Ang mahalaga po mga kapatid, ipinakita ko sa inyo ang tatag at tibay ng katotohanan. Tignan nyo sa Biblia. Mayroong nagagalit sa tumutupad ng utos? Alam nyo ba kung sinong founder sa galit sa utos? Pakibasa lang, brothers. Pakibigay nga sa akin talatad. Apokalipsis 12:17. Bantin natin 2 minutes lang. Anong sabi doon sa 12:17 na Apokalipsis. Sino yung galit sa utos, mga kapatid? Okay? 12:17. At nagalit ang dragon. Sino ba yung dragon sa akala ninyo? At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Anong katangian ng nalabi? Sumusuway, sumusunod. Galit ang dragon. Kanino? Anong katangian ng kinaiinisan ng Diablo? Itong sa 12 hanggang 12 ng Apokalipsis, yung tinutukoy na dragon, yun yung Diablo, Satanas at demonyo ng banal na kasulatan. Galit na galit. Kaninong grupo siya nagagalit? Ano ang katangian ng kinainisan ng Diablo? May mga kampuni siya. Ano katangian? Basa sa 17. At nagalit ang dragon sa nalabi o sa babae at umalis upang gumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus o ni Yeshua. Ano? Saan galit ang Diablo? Sa tumutupad ng utos. Ngayon, ang bawat alagad din ng Diablo sa mundo ito, mas marami sila. Sang-ayon sa banal na kasulatan, kasing dami ng buhangin sa dagat. Marami mang iba, nagkakaiba-iba ng grupo at relihiyon. Ang lahat ng sigaw, laban sa Diyos. Kakampi nila ang dragon. Ano ang kinainisan ng dragon? Na San Diablo? Ayaw nilang tumupad ng utos. Galit sa tumutupad ng utos. Kaya kami naman, bagamat malit na grupo, mas kinatatarin kami ng pinong-pino. Alang-alang sa panig ng Diyos na katotohanan. Ipagpapatuloy namin at iwawagayway ang itaas ang pagsunod
sa kanyang kalooban. Ano sabi? Nagalit ang dragon. Kanino? Sa mga tumutupad ng utos. Unang Juan 2:4, maraming nagsasabing nakikilala ng Diyos, datapat hindi tumutupad ng utos. Anong tawag ng Biblia? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Paglaban ka sa utos, sinungaling ang tawag sa Biblia. Apokalipsis, 10 seconds wala na pa lang. talaga. Salamat po na marami. Ang magtatanong sa kabila mo si Brother Eli Soriano po.